Welcome to Paris! Fam, welcome back to another vlog. So, it's our 9th day here in Europe. And, alas 7 na ng umaga ngayon. 7:30 AM ang call time natin. Kaya ang aga ko nagising. 5 AM pa lang nag-alarm na ako. And yun, nakapag-ayos naman ako agad. And nakapag-breakfast na rin ako sa baba. May fried rice sa baba and egg. Yun ang kinain ko. Tsaka some fruits. And ngayon, makita ko para mag-ayos ng gamit. Ayan, ayos ko na yung maleta. Ito and this one. So, maayos na ang mga maleta natin. Kanina may mga nakita akong mga Pinoy din na makakasama natin sa tour. O, diba, ang saya. Basta may Pinoy nakasama sa tour, kampante ka, no? So, sila din yung nakita natin kahapon sa Lucerne. Apparently, nakatour din pala sila with SMB. Pero iba yung pinanggalingan nila. Parang galing na sila ng Italy. Tapos ngayon, pa-France naman sila. So, sabay-sabay kami magpa-Paris ngayon. Ang itinerary natin today is pabiyahe na tayo pa-France. Mula dito sa Zurich, Switzerland. Pero may dadaanan tayo is Strasbourg. We're gonna spend a few hours yata sa Strasbourg bago tayo bumiyahe ng Paris. So today ay mahabang biyahe ulit ng bus ang gagawin natin. Kasi tatawid na tayo ng Switzerland to Paris na. And gabi na yung dating natin sa Paris mamaya. So today parang more on biyahe talaga tayo. Grabe, ika-9th day na natin. Malapit na tayo matapos sa tour. Last leg na ng tour natin. France na. Okay? So baba na tayo maya-maya. Ito po, mag-hi kayo. May mga namit tayong fam dito. Nag-book din sila with SMB Club. Love from Sindangan. Oh, Sindangan, Mindanao. Nice to meet you po. Kasama natin sila sa tour. Okay, fam, nakalabas na ako. It's currently 7:46 na. 7:30 ang call time, no? And di ako nakapag-vlog kasi pagbaba ko. Sumika na kami ng mga kabayan natin. I'm so happy. Ang dami nating kabayan kasama ngayon. 8 sila. Meron pang ibang mga Pinoy. Ang dami natin. We go to Paris, so it's a little bit expensive, but you're on holiday, you're on vacation, you have to, I don't know if that's why, but you don't have to think about that kind of thing. You just have to enjoy it. Óyeme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad. No, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal. Okay fam, nandito na tayo sa ating first stop, ang Strasbourg. Itong Strasbourg is the capital of Alsace. Alsace is one of the regions of France kasi ang France, marami siyang mga regions. So ito ang first stop natin for today before we head to Paris. Alam nyo, maraming mga interesting facts about Strasbourg. I'm going to share with you maya-maya. So for now, toilet break muna. Tapos ito yung itsura nung stop natin, oh. And alam nyo, ang lamig ngayon. 2 degrees ngayon dito sa Strasbourg. Yan ang ating group. Yan, naglalakad pa rin tayo. Papunta yata sa cathedral. Doon muna yung first stop natin. Ganda dito ah. May market dito, oh. Daanan natin yan mamaya. Pero we need to go to the cathedral muna yata.
Kasi usually ganun ang ginagawa eh. Parang iiwanan kayo ni tour guide at one point. Tapos i-discuss yung mga pwedeng puntahan. Tapos kayo na bahala kung ano yung gusto nyong puntahan. Tapos yung next meet up point, sinasabi din doon. Okay fam, nandito na tayo sa lively area ng Strasbourg. So before we explore this beautiful city, bigyan ko muna kayo ng some fun facts about the city. No? So we were given 2.5 hours to explore here. Kasama na rin yung lunch natin dito. Okay, did you know na ang Strasbourg has the oldest Christmas market in France? No, it's been holding Christmas market, also known as Christkindlesmarkt, since 1570. May article na nagsabi no na the first mention of Christmas tree was here talaga in Strasbourg. So itong Strasbourg parang malaki yung relevance niya no doon sa Christmas markets and Christmas trees dito sa Europe. Okay, another fact fam, Strasbourg pala is the home of the printing press. So dito nagsimula yun between 1434 and 1444. Also fam, dito rin matatagpuan ang Notre Dame Cathedral na makikita natin mamaya, and it was the tallest building in the world for 4 centuries from 1439 to 1874. Another fun fact pa, kilala natin si Little Prince and yung Petit France, di ba? Merong attraction yan sa South Korea na mag-visit kayo ng Petit France, tapos we will see Little Prince there. Alam nyo ba na nandirito ang original na Petit France sa Strasbourg? And Saint Exupéry, ang author ng Little Prince, nagsimula siyang matutong magpalipad ng eroplano dito rin sa Strasbourg. Last but not the least, ang Strasbourg is the home of the European Parliament. Ang European Parliament is one of the main governing bodies of the European Union. O, diba? Ang daming interesting facts talaga dito, fam. Kaya nung nag-research ako about the Strasbourg, mas naging interested akong i-explore siya kasi ang daming firsts no, ng city na ito. Christmas markets, the Petit France, Little Prince. Ang daming related sa city na ito, kaya maganda pala siyang i-explore and daanan if manggagaling kayo ng Switzerland to Paris. So tara, maglakad-lakad tayo dito sa area. Ito na fam ang Notre Dame Cathedral na nagsilbing tallest building in the world for 4 centuries. Na hanggang ngayon buo pa rin, no? Amazing! Ang cute, oh. Tignan nyo, matutuwa si Baby Zack dito. Nasa gitna ng square, meron silang ganito. Tapos churros. Okay, take out lang tayo ng coffee dito. Nirecommend to ni tour guide, masarap. And alam nyo, ang reasonable ng price dito, in fairness. Tinapay and coffee, 7 euros. Okay, naka-take out na ako. Merci beaucoup. Take out na lang ako para mas makapaglakad-lakad tayo. Parang ang dami ko ng 5 days na nakita sa mga ibang countries din, no? Pero hindi pa rin natin siya natikman. Ang ganda naman dito, fam. Ayan, oh. May Sephora din. Tapos Paul. Alam mo, one thing I noticed din dito, ang daming kamukha ni Sasuke. Mga dachshund, ang dami talaga. Tapos yung color mismo ni Sasuke, ganun din sila. Kaya namimiss ko na rin si Sasuke. One thing na nabasa ko rin about Strasbourg pala is it's the bicycle capital of France. So marami daw talaga nagbabike dito and marami ring mga bridges dito. Foot Locker meron din. Tapos ang laki ng square na to, oh. Ayan, oh, may Starbucks. Pumasok na ako sa maliit na alley. Dito sa mga maliit na alleys nila, marami ring mga shops. Fam, tignan nyo yung church sa malapit. Napakaganda. Look at those intricate details. Wow. Just wow. Ang cute, fam, oh. Cashmere na scarf. Bumili ako. In total, 22 euros. Earmuffs and cashmere na scarf. Terno siya sa suot natin. Ang temp ngayon is 4 degrees in Strasbourg, o, diba? So, okay lang yung ano natin. Scarf and earmuff. Halika, maglakad pa tayo. Okay na. Lakad tayo papunta dun sa may market, diba? Alam nyo, fam, ngayon gets ko na kung bakit yung mga Europeans mahilig sila sa araw. Kasi nga,
malamig dito all year round, diba? Like yung weather nila dito, puro lamig. Kaya kapag may sunlight daw, lumalabas daw talaga sila. Eh, nagpapaalaw daw talaga. Ito na yung market. Halika, ano kaya natin? Daanan natin yung kanilang market. Ito mga vintage stuff. Ito din, oh. Cute. Sorry. So, natingnan na natin ang kanilang market. So, parang mga vintage stuff and antiques yung mga binibenta dito sa market. May mga carpets din. Vintage watches. Ay, meron ding mga gulay. Ito mga isda. Chicken. Sausage. Ito mga eggs. Cow products. Gusto ko sana i-try ito. Kasi baka tawagin tayo ni Inang Kalikasan. Sige, tignan pa natin. Ito mga juice. Ito naman ay tinapay. May tanong ako sa inyo, fam. Anong sasabihin nyo pag nagulat kayo? What the fox? Char. Ito naman ang baybayin natin. Mayroong Häagen-Dazs. Baccarat to. Ito yung sikat na pabango, diba? MFK, you know. Ang price ay 150 euros yung pinakamaliit, 35 ml. Galing lang ako ng Apple Store. Bumili ako ng cable, 60 watts charge cable na USB-C. 25 euros. Naghanap ako ng toilet. Wala akong makita. Ano oras na? 12:50. Oh my god, 40 minutes na lang. Meet up time na natin. Okay, from 1:10 na ngayon. 20 minutes na lang before our call time. Bumili lang ako sa Sephora. Tapos ngayon nag-take out ako sa Berliner. Ayan siya, Berliner. That's original. Okay, nakapag-take out na tayo. Ayan. Now, let's go. No. Diba hanggang dito may ganun. Nag-aabot ng roses. Eh pag ganun, pababayarin ka. So, huwag kayong tatanggap ng anything. Ay, nabalik na tayo sa meet-up point. Diyan lang yung meet-up point natin, no? Sa may carousel banda. O diba, sakto lang tayo sa meeting point. 1:25 na yun. We're 5 minutes early. Ayun na yung tour guide natin. Yung may hawak ng flag. Tapos dito lang yung cathedral. Nag-take out na ako ng chicken wrap para on the go tayo. Sayang kasi yung time kung pagla-lunch tayo tapos upo tayo, diba? Ayun. Sarap. Chicken wrap. Okay, fam, 2 o'clock na ngayon. And we're ready to say goodbye to Strasbourg. And now, babiyahin na tayo papuntang Paris. Baby, estoy desesperado. No sé vivir sin ti a mi lado. Estoy buscando tu amor, lo quiero tanto. No sé qué está pasando. Bonjour! 5:40 PM na and mandatory stop na natin. Nabanggit ko na itong mandatory stop, no? Kailangan ito para makapagpahinga yung driver natin ng bus. Kasi may law sila dito na hindi pwedeng dire-diretso mag-drive yung driver. Parang 2 hours na lang nasa Paris na tayo. So ito yung itsura ng mandatory stop. Lamig.
Ayan o. Bonjour. Okay, here's what I got. Glazed na potato chips and apple juice. Mabilis lang yung stopover. 30 minutes lang. Let's try the chips. Ang sarap. Bonjour! We're finally in Paris! Woohoo! Dito tayo sa hotel natin pa. Ito ang hotel natin. H4 Hotel Windham. Oh. Okay. Sorry, bigla akong kinat kasi may naghihintay sa akin dun sa pinto. Nag-a-assist. Ayan na, usually kapag dating sa hotel, naka-ready na yung mga keycards, i-distribute na lang ni tour guide. Here's our hotel. Okay, let's go to our room. Here, 12:05. Hello. Bonjour. Welcome to Paris. So ito na yata yung best hotel natin so far, no? Para sa last leg of the trip. Here's the toilet area. Nakaseparate siya, malinis. Tapos, ito yung shower area. And lavatory. Lavatory nila, ang bongga. Daming ilaw. So, kung magme-makeup ka dito, caring-caring. Tapos, ito yung towels. Ito, alam ko, heater to eh. Ayan, bubuksan lang yan. Ayan yung kama natin. It's a king-size bed na mataas. Nice. And alam nyo, ang ganda ng mga ano nila. Automated yung mga ilaw and all. Saksakan. What's this? Ilaw. Okay. Yan yung kama natin. Tapos, ito yung TV area, cabinet, safety deposit, and minibar. O, diba? Ang ganda ng hotel natin. Perfect for the last leg nung trip natin. So, labas na muna tayo, fam. Ako'y hungry na talaga. Alas 9 na ng gabi ngayon dito sa Paris. Tara, labas tayo. Okay, nakalabas na ako, fam. I guess itong letter M is a metro, no? Signage for metro. Ayan, no? Hanap tayo ng mabibila ng food. Hindi ako masyado nakatulog sa bus. Haba ng biyahe natin, grabe. From Switzerland papuntang Paris. Pabalik na ako, fam. Sarado na yung mga nandun. And medyo natakot ako kasi wala masyadong tao. Dito na lang tayo mag-dinner sa restaurant ng hotel. Yun yung hotel natin, oh. Okay, here's the restaurant ng hotel. Hanggang 11 PM sila. Dito na tayo, fam. Ito yung mga price nila, fam. Ka-order na ako chicken breast. Gabi, inaantok na ako, fam. Time ngayon is 9:17 PM na. Alam mo yun, na konti lang maitinirari natin yung Strasbourg lang. Pero medyo tiring yung bus ride. Ang layo pala, no? Ang total travel natin, 700 plus kilometers from Switzerland going here sa Paris. Ay, nagbigay sila ng bread. Ayan, kain muna tayong bread. Ano to? Para siyang butter na may cheese. Kakaiba yung lasa niya. Para siyang, alam niyo yung blue cheese. Parang may ganun siyang lasa. Okay, here's our food. Chicken breast ito. Tapos may mga gulay. Yan na siya. Yan ang dinner natin. Tsaka tinapay. Bon appetit! Wow, nabot tong chicken. Malambot, flavorful. Para siyang may mushroom with oil. Oh my God, ang sarap. Sobrang lambot ng breast. Pati yung gulay, ang lambot, sarap. Okay, fam, tapos na tayo kumain. Ang sarap, grabe. 23 euros. Walang bayad yung tubig, pati yung tinapay. Such a long day today. Ang haba nung binyahin natin, fam, grabe. Anyway, baka
I-continue ko yung vlog bukas kasi may clip lang yata yung mga nakuha kong clips today. So, mag-good night na muna ako. Mag-ayos ako ng gamit, mag-charge ng mga devices, maglilipat ng mga files, tapos mag-refreshen up, then magpapahinga na tayo. So, yun lang fam, mag-good night na muna ako and see you tomorrow. Hi fam, welcome back to another vlog. So, it's our 10th day here in Europe and 7:46 na ng umaga ngayon. Ready na ulit tayong umalis. Nagising ako at around 6 AM and nag-ayos and nag-breakfast na. Fairness, ang sarap ng breakfast dito. May rice sila, so super okay. So for today, ang gagawin natin, may tour tayo ng Versailles. Isa yon sa mga pinakasikat na tourist destinations na malapit dito sa Paris. And after nun, magkakaroon tayo ng scenic bus tour dito sa Paris tulad nung ginawa natin sa Barcelona. Tapos, may tour guide, mag-explain siya ng bawat spots na hihintuan. So, share ko na lang ang lahat yan mamaya. So, for now, baba na muna tayo kasi 8 AM ang call time natin sa baba. So, ang dala kong bag ay ito. Pero, iilalim ko to sa jacket. So, susuotin ko na siyang ganito. Tapos, saka ako magja-jacket. Ayan. Because this is Paris. Diba? Doon sa nababaltaan ko, mas talamak ang mga pickpockets dito. So, ayan. So, nakaganyan yung bag ko. Naka-loob siyang ganyan. Diba? Tapos, may dala lang akong extra bag. Nandito yung malaking tubig. Nire-refill ko lang yan dito. Tapos, yung earmuffs ko, tripod, and medicine kit, tsaka yung ating scarf. Halika na, baba na tayo. Okay fam, 8:04 na, and papunta na tayo sa bus. Let's start the tour. Alam niyo, alas 8 na ngayon, pero madilim pa dito sa Paris. Ito yung bus natin. Okay, so imagine when the people arrived over here, they saw that the horses lived in palaces, basically. Bonjour! Nandito na tayo sa Versailles. Ilang oras pa yung biyahe? Parang mga less than an hour lang yung biyahe from our hotel. Ang lamig ngayon, 3 degrees ang temp ngayon dito sa Versailles. And ngayon pa lang umaaraw. Mag-alas 9 na. Okay, let's go. Pasok tayo. Eh, nakita natin ang fam dito. Oh, ang ganda ng mga scarves nila. Hello fam, ang dami natin fam dito. Oh. Hello. Hi JM. I love you JM. I love you po. A picture po. Halika, sige go. Alright, andito na tayo. Ito na yung pinaka-gate ng palace. And yung nakikita nating pila na yan, yan yung pila papasok ng palace mismo. So, dito sa Versailles, pwede kayong pumasok sa palace mismo and pwede naman sa garden, meron dito sa gilid. If you want to go inside the palace, magbabayad kayo ng ticket na sa around 1,200 pesos. Kung gusto niyo naman pumunta sa garden, isa rin yun sa mga sikat na places dito. Libre lang. So kayo kung anong mas bet nyo. Pero kung gusto nyong pumasok ng palace, I advise mag-book na kayo ng mga tickets nyo ng maaga pa lang. As in, at least a week before, i-book nyo na. Kasi nagkaka-sold outan siya. Tapos tignan nyo yung pila papasok ko. So kung gusto nyo mag-book ng palace ticket, pwede kayo mag-book sa Klook. Ilalagay natin yung screenshot dito. Tapos use the code lang JM Banquisio Klook para makakuha kayo ng extra discounts. So ito na ang facade ng palasyo. Ayan. Ganda, no? Ito siya, fam. Kung bibili kayo ng ticket, ito yung mga time na pwede nyong piliin. So, mamimili kayo ng oras ng entry ninyo. So, kailangan i-time nyo talaga, no? Katulad natin ngayon, nakatour tayo. So, kung gagawin nyo rin to, maigi matanong nyo sa tour guide anong oras kayo darating dito. Estimated time. Para yun yung i-book nyong ticket online. And if pumasok ka kasi ng palace, nag-offer sila ng mga half-day tour, ganyan. Katulad ng ginawa natin sa Vatican Museum. Next time natin gawin yun kasi limited lang yung time natin ngayon. Okay, let's go to the garden. Okay, ito pala yung sikat na garden dito sa Versailles. Ito din yung mga nakikita natin sa Instagram. Alam nyo, ang naiisip ko dito, yung Bridgerton. Although sa UK yun, di ba? Hindi yun sa France. Pero yung style kasi ng garden, naiisip ko na nandyan yung king, di ba? Nagtatanim-tanim siya doon. Yun lang.
Also, isang naalala ko dito pala is yung Emily in Paris. Kasi dito sila nag-shoot, diba? Kapag bumabati yung mga tao dito, bonjour! Bonjour, Emily! Panood nyo ba yung fam? Comment down below kayo kung napanood nyo. Kung hindi pa, try nyo panoorin. Ang ganda. I love the storyline. Tapos yung highlight ng French culture. Tapos marketing and advertising. Maganda. Ito siya fam. Wow, ang ganda pa dito. And sobrang lawak pala talaga niya. Ayan o, look at that. Palace grounds na sobrang lawak. Anyway, may pond din dito. Tapos may mga sculptures. Ginawa parang mga 1600s pa fam, oh. Tagal na din. Ito yung palasyo. Ang nilalakad natin. Pwede man palang ganito pero nakakangalay siya. Gamit ko yung aking tripod na dala. Yan ang view natin. Oh, ang ganda. Sige, papunta tayo dito. So, ayan, makapag-picture tayo ng maayos. Okay, fam, ayan, nakahanap na ako ng magandang spot dito sa garden ng Versailles. So, I'm going to give you some facts about the Versailles Palace. So, number 1, ang Versailles Palace ay recognized or listed as a World Heritage Site since 1979. And ito daw ang isa sa mga greatest achievements in French 17th century art. Kumbaga, it's a symbol of royal opulence and French artistry. So, kaya pala nakukompare ko siya sa Bridgerton fam kasi ang Palace of Versailles has become the seat of power ng France's monarchy. Nagsimula iyon when Louis XIV moved the court here from Paris. So yung mga monarchs ng France dito tumira for some time, no, dito sa Palace of Versailles. So according to my research, noong mga panahon na yon, ito ay isang hunting ground ni Louis XIII. So si Louis XIII pupunta pa siya dito para mag-hunt. Tapos wala silang tirahan dito. So ang nangyayari, napapagod daw sila magbalik-balik dito sa Versailles para mag-hunt. So ang ginawa nila, nagpagawa sila dito ng maliit na tahanan, no? Para every time na mag-hunt sila dito. Kasi nakita naman natin napakalawak ng area, diba? It was a hunting ground talaga dito. So nung nagpagawa sila dito ng house, and then yung successor niya, Louis XIV, siya na ang nagpatayo nitong palasyo dito, no? And from then on, naging tirahan na ito ng mga monarchs ng France. Yun ang story niya, kaya siya tinawag na Palace of Versailles. And alam nyo, according to my research, napakaraming kwarto sa loob, like more than 2,000 rooms ang nasa loob nitong palasyo na ito, no? Kaya pala kanina, no, sabi ko parang it reminds me of Bridgerton kasi yung Bridgerton naman, it's about the life of the king of United Kingdom. And ito naman sa France naman. Yan ang mga interesting facts about Versailles. So tara, maglakad-lakad pa tayo doon. By the way, fam, aside from the palace ticket, meron sila ditong tour na palace ticket tapos may kasamang tour guide. Pag yung palace ticket lang around 1,200. Pero pag may kasamang tour guide na itutour kayo sa loob ng palasyo, around 4,500 pesos. So ilagay ko rin dito yung screenshot ng tour na may kasamang tour guide. Yung links ng mga tours na yan ilalagay ko sa baba. Just in case na gusto nyong mag-book ng tour sa loob ng palasyo. Pinasok ko tong cafe nila. Tignan nyo yung cafe pa lang, ang ganda na. Yan, bibili kayo ng coffee and pastries dito. Tapos ito kakain. Hi! Oh, ang ganda, diba? Ito 4 euros yung coffee nito. Not bad. Bonjour! Can I have one coffee cappuccino, please? Cafe cappuccino. Thank you. And one mini donut. 7.5 euros. Philippines. Mercy. Have a nice day. Here's our cappuccino and mini donuts. Tignan nyo, ang ganda dito. Tikman lang cappuccino. Ay, sarap. Nag-sprinkle sila ng powder sa ibabaw. Haluin natin. Oh. Tapos na tayo mag-coffee. Meron pa tayo mga 15 minutes. Ito yung Royal Palace, fam. Oh. Ayan. Ganyan siya sa loob. So, kung magbubook kayo ng tour, yan ang itutour nyo. Yung mga loob-loob niyang palasyo. Diba? Galing, no? Imagine nyo yung mga monarchs nung sinuunang panahon. Dito sila nakatira. Ang hari ng Pransya. Yan siya. Ano gagawin?
Left? Left naman daw. Sige. 3, 2, left. 3, 2, 1. Ayan, nakalabas na tayo ng Versailles Palace. And yung ibang tour groups ngayon palang nagdadatingan. Lapitan natin yung statue. Ayan o. Okay fam, ito ang statue ni King Louis XIV. No, yan ang kanyang equestrian statue. Siya yung nabanggit ko kanina na nagpagawa nitong palace sa Versailles. Ang hari ng Pransya, King Louis XIV. Okay fam, nakabalik na tayo dito sa Paris ulit, dito sa loob ng city. And nandito na tayo sa ating next stop, ang Montmartre. May mga dinaanan kami kanina, parang red light district. Nakita ko yung Moulin Rouge, diba dito yun? Tapos marami mga adult toy shops, mga ganun. So ngayon, maglalakad tayo sa taas papuntang Basilica. Ito yung nilalakad natin, no? Cobblestones. And maraming mga souvenir shops. Okay, akyat tayo doon sa Basilica. Meron ditong carousel. Cute. Ma-enjoy ni Baby Sakto. Ngayon, binigyan tayo ng ticket. We're gonna ride the funicular paakyat. Pero pababa, maglalakad na lang daw. Okay? It has a certain limit of people. D'accord. Okay, ayan, na-experience ko na yung may magpapapirma dito. So again, fam, kapag may nagpapasign sa inyo dito, wag na wag kayong pipirma, wag na wag kayong magsusulat. Anyway, nandito na tayo sa taas ng Montmartre and may maganda palang view ng City of Paris dito. Ayan, makikita natin sa likod. Napakaganda ng view ng Paris. Bonjour! So we were advised na mag-lunch na daw muna bago pumunta ng Basilica. Pero inuna ko talaga to kasi ang ganda ng view. Parang hindi pwedeng hindi mo siya titignan eh. Nandito ka na tapos madadaanan mo. Napakaganda. Oh my God. Okay fam, ito na siguro yung best view. Hindi ko maipatong sa kung saan yung camera ko kasi natatakot ako baka mamaya may bigla na lang dumampot. Tapos hindi ko na namalayan. Wala na, diba? Kaya ngayon hawak ko siya and yeah, ganito na lang tayo. Mas maganda sana kasi may dala pa naman akong tripod. Pero yun nga, safety first. Grabe no, ganito dito sa Paris. Kailangan mo alalahanin muna ang safety ng mga gamit mo bago ka
ka pumunta or mag-explore ng mga tourist spots. Anyway, nandito na nga tayo fam sa Montmartre. Isa itong hill na located sa city of Paris. And nasa likod natin ang Sacré-Cœur Basilica or ang Sacred Heart Basilica. Ang cute, may mga nag-hi sa likod. So ang basilikang ito ay ginawa in the Roman Byzantine style and was built between 1876 and 1920. Ganun siya katagal. In fact, yung original architect nga nito, hindi niya na naabutan na nabuo itong basilika na ito, no, dahil ganun siya katagal gawin. And alam nyo fam, sobrang sikat ng basilika na ito dito kasi na-feature siya sa John Wick 4 na movie. Kung napanood nyo yun and kung maaalala nyo yung scene nila na nag-final showdown sila dito sa church, si John Wick and yung kalaban niya, nag-final showdown sila dito sa harap ng church. So dito yon yung nagbukang liwayway, diba? Tapos ayan yung view natin from here sa basilika. Halika, akyat tayo dito sa basilika. Papatak na ng 12 pesos sa... Ay, pwede na. Keychain. Okay. Pamigay ba? Mga keychains. Yung mga yung mga nangihingi. Eiffel Tower. Naku, mukhang di tayo makakapasok sa church. Kasi tignan nyo yung pila pa mo papasok. Ang haba. Isang paikot pa doon. But yan ang church. The Sacred Heart Church. Dito sa Paris. Diyan sa harap nag-showdown si John Wick, oh. Tsaka yung kalaban niya. Okay, nakababa na tayo, fam. Ayan yung stairs na binaba natin. Ang daming nagja-jogging dito, ang daming nag-e-exercise. Kasi nga weekends nga pala ngayon. So ang mga tao ay nasa labas and active. Ngayon, nahanap na tayo ng makakainan. Tama-tama, may 1 hour pa tayo for lunch. So napabalik na tayo sa dinaanan natin kanina. Kasabay na rin ako sa mga kabayan natin na kasama sa tour na mag-lunch. Ayan, marami dito. Mga Eiffel Tower keychains. May linden dito. Pwede kayong bumili ng chocolates. Kakain tayo pa. Sumabay na ako sa mga kabayan natin. La Favorita, Trattoria Italiana. 1 tartufata. Pasta. Pasta? Which kind of pasta? Spaghetti. Spaghetti. And 1 tiramisu. Later. That's it? Yeah. Pasta tayo. Tartufata. Mercy. Mercy pa, have mercy. Kain tayo pa. Ito ng ating pasta. Bon appetit. Truffle pasta. Kasabayan mo daw kumain kay Heart Barnista. Isa pa panoorin. Isa pa panoorin. Sarap. Cheese. Wow. Mas nagustuhan ko pa ito kaysa doon sa pasta kinain natin sa Italy. Pero gusto ko rin yung pagkain sa Okay, tiramisu tayo. Dahil masarap ang tiramisu dito, di ba? side trip ng Japan. Gusto ko. Diba nito try mo? Binibenta ko na tayo. Walang may gusto. Okay, fam, bus na tayo. Ayan. So, ang next tour natin ay bus tour dito sa Paris. Katulad nung ginawa natin sa Barcelona na umikot yung bus around Barcelona, diba? Ganun din ngayon. Iikot yung bus around Paris. Tapos, may tour guide tayo mag-explain ng bawat lugar na pupuntahan. So that man walked as far as that place before he fell down there. That's why that place is called St. Denis. Attila. That will be nearby the city of Champagne. That's why Clovis with his army went to see Remy, that's the monk. From there, asking Remy to baptize him. And Remy baptized Clovis' army and Clovis himself. He told him, so he said, beginning by today, you are going to like everything you hated before. You are going to hate everything you liked before. That's why this country became a Christian country. You remember that dancing? The French cackling? So that began from here, for this Moulin Rouge.
By the way, the Moulin Rouge show began the same time when they built the Eiffel Tower, 1889. 1889, Eiffel Tower was built to celebrate the 100th anniversary of the French Revolution. It was the same time when the Moulin Rouge, from the very beginning, was made just to hold different kind of boutiques, the first floor. And the owners were living on the second, the third, and the fourth floor. The last floor, which we call mansard, and the whole city was made like this we have today. We call it houseman buildings. Houseman buildings pala ang tawag dito. We're coming to the Opera House. Opera Garnier. Opera Garnier. So Opera Garnier was built between 1855 and 1875, almost 20 years. And it was this man because they wanted to clean the facade of the opera. Because all the buildings they have the same color. But with the time you have the pollution. That's why the building can be dark. That's why every 10-15 years they have to clean this building so that they have the same color. They use the limestone to build those houses. But the facade should be renewed for the beginning of the Olympic Games. But those people were late. The building to the right for you ladies. But they won't separate you too long. That's why have a look. That's why between the two buildings, in front of you, you have another department store, which is Printemps department store. The Printemps department with those couples. So in front of you, you have another Galerie Lafayette we call it gourmet. Everything you can drink, everything you can eat, you serve in this building in front of us. So we have a 3 gallery. Napoleon III, ladies and gentlemen, in France, we did have 3 Napoleons. We had 3 Napoleons in France. Napoleon I, everybody knows about. Napoleon I, everybody knows about. Napoleon II, that's the boy of Napoleon I. And Napoleon III was the one in power, who decided to rebuild Paris completely new. He was the one to build this opera house, Hotel Ritz. On the balcony, you have the same symbol like you have seen this morning in Versailles. You were in Versailles this morning, right? You were in Versailles this morning. Ladies and gentlemen, you were in Versailles this morning, right? Okay, that's not a monologue, that's a dialogue, okay? I'm going to ask you questions. So you have a look on the balcony. We have, you see the symbol of the king, the Sun King. The sun plus the head of the king in the middle. So, Hotel Ritz to your left, that's a hotel where Princess Diana and Dodi Lafayette had their last meal August 31st, 1997. Wow. It is called Notre Dame Bridge, and we're having the island we call the City Island, which is the birthplace of Paris. I'm saying that the history of Paris began from here to Notre Dame. In front of you, you have the point 0 I was telling you about. And all the distances are counted from Notre Dame. All the distances. Ladies and gentlemen, the English speaking, when you come to Paris, on the right, have a look. You have Shakespeare and Company to your left. I think made by Dr. Martin Luther King. So, she was awarded the Military Medal of Honor to peace. So, crossing this church, you have the line, we call the Rose Line. That was the meridian of Paris, crossing this church. Behind, at the cafe where you have the famous Louis Armstrong. And began playing his famous trumpet here. This area was Saint-Germain-des-Prés where you have a lot of Black Americans used to be. In French we say Pont Neuf, as it was the first limestone bridge to be built in Paris. Before that, there were 4 that still new bridge today. But today we have over 37 bridges crossing the river in Paris, from one bank to another. The first was called New. True right then, that will be the Louvre. In 1986, President Giscard d'Estaing decided to change it to become the Museum of the Impressionist pictures. So you have Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Monet, Manet, Renoir, Corot, Sisley. All those people are buried there. I have their painting there in that museum also. For the American to your right, have a look, Thomas Jefferson. To your right, I'm saying that he was the ambassador of the United States
here in Paris during the French Revolution. It was on this bridge when you have a lot of competition finish on this bridge. Yeah. Vols Invalides. On fait l'arrêt aux Invalides. Okay, fam, may 20-minute break tayo. Pwede daw mag-toilet dito, pero kailangan bibili ka ng drink. Sige, CR tayo. Masarap itong kape. Mocha. Yan ang ganda ng cafe, fam. Paris vibe. Okay, fam, ito na ang Eiffel Tower. Oh my God. Ito na talaga siya. Nakikita lang natin sa Instagram. And ayan, nasa harap na natin siya. Oh my God, we made it to the Eiffel Tower, fam. Thank you, Lord. Grabe. Ayan, we're here sa Eiffel. Ayan siya. Okay, fam, stop over lang talaga tayo dito sa Eiffel Tower para mag-picture. Bukas, dito ulit tayo. Actually, mamaya kasama din ito sa itinerary natin. So, marami pa tayong chances na makapag-picture kay Eiffel Tower. And the car hit the 15 pillar in that bridge. So that will be August 31st, 1997. So there were 4 in the car. So this one of the best one. So that's meaning you can go in without reservation. So you're going if they have availability, so they let you in. Wow, this one of the best one. And one of the first boutique of Louis Vuitton to your left. Louis Vuitton, that's the first boutique. This one. And the next building will be another shopping of Louis Vuitton. How will it is the covered with the suitcase of Louis Vuitton. You see this one. And to the right, there will be another cabaret, which is called Lido. The body of unknown soldier have been put just in the bottom of this hall. You can see the people on the top. Have a look. You can see the people on the top because that's a monument you can go to visit. So you to the right, you have the entrance to that monument. In fact, that costs you something like 15 euros today. And then you climb and go staircase. Bonjour! Time check, it's 5:40 PM and nakabalik na tayo sa hotel. Grabe, tapos na ang ating tour. And alam nyo, ito na yung pinakamaagang tapos ng tour, no? So, pwede na mag-rest. Pero, ito ang catch. Nag-offer kasi sila ng optional tour. City Lights Tour, Paris at night for 40 euros. So, inalok kami kung sino yung mga gustong sumama kasi maganda rin daw ang Paris sa gabi. Like, nakailaw yung mga major spots nila, ganon. So, yun, 40 euros. Eh, yung mga kasama ko, nagsisamahan sila. Yung mga kasama ko sa bus, sumama din ako. So, ayun, may another tour pa tayo ulit mamaya. Hi! City Lights Tour. 7 PM yung meet up dito. So, meron pa tayo isang oras para makapagpahinga sa taas. Okay, we're back dito sa ating hotel room. Papahinga na muna ako saglit. Tapos, lalabas ulit tayo mamaya para sa isa pang tour. City Lights Tour naman. Makikita natin ang Paris at night. Bonjour! 6:49 na and ready na akong lumabas. 7 PM call time natin sa baba. So, baba na tayo and let's explore Paris at night. So, suot ko na ulit yung ating Zara na jacket. May dala akong earmuffs and yung scarf natin. Maganda siya in fairness, as in, hindi ka lalamigin. Let's go. O, diba? Yung ibang tour mates namin, pahinga na sila. Pero tayo, sige, go. Kasi total, andito na tayo. Sulitin na natin ang ating moments dito sa Paris. Dala ako sa baba. May dala pala akong merienda. Nabili natin kanina sa supermarket dun sa Montmartre Melon. 1.99 euros. Say hi to the vlog. I met friends from India. Hi, namaste. Namaste. Hello, India. Oh, this I is also have a YouTube channel. Please do subscribe. Wow, what's your YouTube channel? It's Nishu Digital Queen. Okay. Fashion, beauty, lifestyle. Yeah. Soon this master YouTuber will come to China. Oh yeah, he's the mafia from China. Nice to meet you guys. Namaste. Same to you. You are so cute. Oh, thank you. You too. You're pretty. Oh, thank you. Is it crazy? Is it crazy guy? No, he's not crazy. He's just funny. Oh, yan. The beauty of traveling, di ba? Makakakilala ka ng iba't ibang mga tao. So, nasakay na ulit tayo ng bus.
Konti lang tayo ngayon kasi yung iba pahinga na sila. Tapos yung iba ay nagsha-shopping. Bonjour fam! Nandito na tayo sa ating first stop, no? Para sa ating City Lights tour for tonight. Ang Arc de Triomphe. Isa ito sa mga iconic landmarks dito sa Paris. Marami ang mga nagpipicture dito, no? And pinagawa daw ito ni Emperor Napoleon noong 1800s to celebrate yung success ng kanilang military dito sa France. So ito yung area ng Arc de Triomphe. Tingnan nyo pa mo, yung iba nasa gitna, doon sila nagpipicture. Oh wow. For the gram. Although I must say, medyo X lang yung start ng tour. Kasi we were not informed na may mga iba pa palang participants na susunduin from another hotel. Tapos yung hotel, mga 40 minutes yung binyahe namin from our hotel papunta dun sa pangalawang hotel. Tapos mga 20 minutes papunta dito sa first stop. Parang mga 1 oras din yung nasayang. Isip ko sana dinner na natin yun. Actually, naisip ko rin to i-DIY sana. But, inisip ko kasi gabi na. Tapos, kung i-DIY natin siya ng gabi, malamang sa malamang hindi natin mapupuntahan lahat ng stop sa tour na ito. Kaya, I decided na kuhanin na lang yung tour. Total, it's relatively cheap, 40 euros. Tapos, marami ng stops yung pupuntahan dito sa Paris. And also, for safety din. Iniisip ko rin yung safety. This is the capital of the movie world of Paris. Y aquí delante, sobre la mano derecha, está la capital de todo, ¿no? Del mundo del cine, que es Phuket, porque aquí es donde venía Alain Delon, Here we can see we are starting to enter shopping area with some of the big makes. Chanel in front of us, Dior in front towards the right, Burberry over here on your left. Okay fam, next up tayo, ito doon, Jewelry Square of Paris. Marami raw mga jewelries dito and shopping, mga luxury brands. Ayan o, Chanel, Gucci, Cartier, and ito daw ang Hotel Ritz. No, apparently ang Hotel Ritz, meron pala siyang Coco Chanel. Oo. Si Coco Chanel daw ay may apartment noon dito sa Hotel Ritz, no. So ayan, we are here just to take photos. 10 minutes lang. Okay, nakakuha na tayong photos and some clips. Sakay na ulit tayo. According to the tour guide, parang 4 stops yata yung gagawin natin ngayon. So second stop na tayo ngayon. And isa sa mga stops na yun is yung Eiffel Tower. Kailangan daw matimingan yung Eiffel Tower kasi yung ilaw niya parang nagiglitters daw. So dapat yun daw yung matimingan natin. So tara, balik na tayo sa bus. La pirámide del arquitecto. Grabe, madilim pero may pinasok tayong maliit na arc. The Louvre. Todo esto es el Museo del Louvre. This is the Museum of the Louvre. Aquí a mano derecha, on our right, the Carousel Arc. Medyo madilim pa, sorry. Mamaya na lang pagbaba natin. Si visitamos Palais Hotels, one of these very, very luxurious hotels, the Plaza Athénée. Bonjour! We're back. 9:30 na fam and nandito na tayo sa Trocadero. Dito daw may magandang view ng Eiffel Tower. And alas 10 daw magliliwanag ulit ang Eiffel Tower. So meron pa tayo mga 20 minutes. And nagbabala si tour guide na be careful daw with pickpockets dito. Pinilakad natin. Ay, ito na ang Trocadero. And ayan na ang view ng Eiffel Tower. Wow, ang ganda ng view from here. Oh my God, so magical. So habang naghihintay kayo ng pag-light up ng Eiffel Tower, pwede kayo mag-snack muna dito. May mga crepes sila, waffles, tinapay, panini, and wala fam, ham and cheese for 7 euros. Ham and cheese toast. Really? Hello! Nice to meet you, JM! Fam natin siya. Hi, Auntie Grace! Oh,
ayan. Hello po. Shout out po. Follow JM. It's very good. Thank you. Kasama din natin siya sa tour. Ayan na, fam. Nag-glitters na siya. Ang ganda. Oh my God. It's so worth it. Okay, yung dalawang kasama kong kabayan. Umalis na sila kasi meron pa silang isang tour. Well, technically not quote-unquote tour. Manonood sila ng Moulin Rouge. Another option din yun na in-offer nila. Tinignan ko sa Klook, pwedeng bumili ng tickets. Nasa 8,000 pesos each. May kasama ng champagne. Gusto ko rin sana yun, fam. Actually, pinag-iisipan ko nga yun kung kukunin ko ba yung Moulin Rouge or itong City Lights Tour. Sabi ko yung Moulin Rouge, pwedeng next time na lang pagbalik pag may kasama tayo. Kasi parang ang saya manood mo nang may kasama, diba? Okay, fam, nandito tayo sa hotel. Time check, it's 11 p.m. Grabe, what a long day today. So, yung tour natin, yung City Lights Tour, for me, okay lang siya. Although, yung highlight talaga is yung Eiffel Tower, no? So, ako, ang ma-advise ko, kung kaya nyo mag-DIY na lang, mag-commute na lang kayo, mag-trend kayo, diretso na kayo sa Trocadero, sa Eiffel Tower. Okay naman yung tour, no? Medyo ang hindi lang okay sa akin is yung pinick up pa yung ibang guest na ibang hotel, which is hindi naman yata natin may iwasan kasi. Teka, pinipimple na ako. Sa puyat siguro. Anyway, na-distract no? Yun nga, hindi natin maiwasan kasi syempre, business, no? Ipupull talaga nila yung mga participants ng tour. Although yun nga lang, medyo malayo kasi yung hotel from here. 40 minutes yung papunta doon. 40 minutes pabalik. So, that's a total of 80 minutes na nakatenga kami sa bus. Yung 80 minutes na yun, di ba? Parang, hello, pahinga mo na yun or i-dinner mo na yun. But yeah, anyway, overall, the tour is okay. Nabawi ng Eiffel Tower, bawing-bawi. Napakaganda ng Eiffel Tower na nagniningning. And hindi ko pinagsisihan na kinuha ko tong tour na to kasi iba yung Eiffel Tower sa gabi na nagniningning kesa sa umaga. May iba siyang charm, ang magical, and ang ganda talaga, no? So, yun lang, fam, for now. I-end ko na muna itong vlog. Tayo magpapahinga na. Hindi muna tayo magdi-dinner kasi nag-sandwich naman na tayo kain na sa Trocadero. Bawi na tayo tomorrow sa breakfast, no? So, yun lang. Magpapahinga na muna tayo, freshen up, and matutulog na. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to, fam, no? Before ko i-end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Bantisio sa Facebook, at JM Bantisio sa Instagram, and at JM Bantisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman, and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next Your Vlog. Bye! Good night!